Hi guys, welcome to my channel. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa mga salik sa pagsiklab ng Rebolusyong Pranses at ang kalagayan ng lipunang Pranses noong 1789. Tara, magsimula na po tayo. Ano ang mga salik na nagbigay daan sa Rebolusyong Pranses? Ilan sa mga ito ay kawalan ng katarungan ng rehimen, oposisyon ng mga intelektual sa namamayaning kalagayan, walang hanggang kapangyarihan ng hari, personal na kahinaan ni na Haring Louis XV at Haring Louis XVI bilang mga pinuno, at krisis sa pananalapi na kinakaharap ng pamahalaan. Simula ng taong 1789, ang France ay pinaghaharian ni Haring Louis XVI, isang Bourbon na ang pamumuno ay absoluto. Ang absolutong hari ay itinuturing na makapangyarihang pinuno ng isang nasyon sapagkat ang kanilang ginagamit na basihan sa kanilang pamumuno ay ang divine right theory. Ito ay ang paniniwala na ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa kanilang mga Diyos para pamunuan ang bansa. Ang lipunang France naman ay nahahati sa tatlong pangkat na tinatawag na states. Ang unang state ay binubuo ng mga obispo, pari at ilan pang may katungkulan sa simbahan. Ang ikalawang state ay binubuo ng mga maharlikang Pranses. Samantalang ang ikatatlong state ay binubuo ng nakararaming bilang ng mga Pranses gaya ng mga magsasaka, may-ari ng mga tindahan, mga utusan, guro, manananggol, doktor at mga manggagawa. Pagdating noong 1780 ay kinailangan ng pamahalaang France ng malaking halaga para itaguyod ang pangangailangan ng lipunan. Ang bumuo ng una at ikalawang state sa ilalim ng kautusan ng hari ay di ibinibilang sa mga nagbubuwis at ang ikatatlong state lamang ang nagbabayad. Idagdag pa rito ang mga garbo at maluhong pamumuhay ng hari at ng kanyang pamilya, kaya patuloy ang paghihirap ng mga bumubuo sa ikatatlong state. Gayon din ang maraming digmaan na sinalihan ng France, kabilang na dito ang tagumpay na digmaan para sa kalayaan ng mga Amerikano, ay umubos ng pera para gamitin sa pangangailangan ng mga pangkaraniwang Pranses. At yun lang po, sana may natutunan po kayo patungkol sa kasaysayan. Maraming salamat.